Nagpunta pala kami ng bayan at sa night market nakabili kami ng iilang prutas doon. Dumaan na rin kami sa grocery and ito namang isang tray ng itlog. Meron nang nagde-deliver sa amin yan. Pinaliguan ko lang saglit yung mga bagets at pagbalik ko nga dito sa kusina na iayos na pala ni Pinggo yung karamihan sa mga pinili namin sa grocery. Dito nga pala sa basket yung mga ginagamit namin kapag maglalaba. Then ito mga panghugas ng pinggan, inilagay ko na rin sa storage sa ilalim ng lababo. At this time naman ito yung part 1 ng paglilinis ko dito sa ref namin. May kaliitan lang talaga itong ref namin. Pero kasi kapag hindi yan nalinis, hindi naka-organize, parang ang gulo tignan. Pinag-aalis ko na muna lahat ng mga laman nito para naman mas madali ako makapaglinis. Dahil kita mo naman, ganyan na pala kadumi yung mga pinaglalagyan namin ng pagkain dito sa ref. Kadiri, pasintabi po talaga. At ito namang Suds all-purpose cleaner pods ang gagamitin ko. So naglagay lang ako ng 500 ml ng filtered water dito sa bote. Naglagay lang ako ng isang cleaner pods at tutunawin lang natin yan. After a few minutes, tunaw na yan at kailangan na lang nating i-shake, shake, shake. Alam mo ba, gumagastos ako dati ng around 500 pesos para sa kitchen, glass, CR, and floor cleaner. Pero ngayon, 16 pesos lang. May 500 cleaner na nga ako na panglinis sa buong bahay. Yes, pwedeng-pwede yan sa kahit anong parte ng bahay ipanglinis. But for now, focus lang tayo dito sa ref. So ito na nga, at tinanggal ko na rin yung ibang mga lagayan dito dahil grabe, ang dami na palang mga namuong dumi dito na hindi talaga namin napapansin everyday. Gamit lang din pala ako dito ng dry cloth para ipampunas. At eto na nga, na-sprayan ko na to ng Suds all-purpose cleaner. At nagustuhan ko dito kasi ang fresh nung scent niya. Antibacterial pa siya. So it kills up to 99.9% of common household germs and safe siyang gamitin. Wala siyang harsh chemicals, gaya ng bleach, ammonium, at alcohol. And mabango talaga siya. Eco-friendly pa kasi 100% water-soluble yung pod. Kaya walang plastic waste. Madalas din kayo manood ng mga cleaning videos ko, especially lately. Simula nga na-discover ko to. Halos ito na talaga yung ginagamit ko. Kada linis ko dito sa buong bahay. So para magmukha namang fresh itong ref natin, linisan lang natin yan gamit itong Suds. Dahil kita mo naman yung mga kung ano mang tumulo dito. Yung iba nga dyan, medyo mahirap nang tanggalin. Pero napapalambot naman siya nitong Suds at saka matindihang kuskusan lang din minsan ang kailangan dito. Pero alam mo ba, very therapeutic din for me talaga, lalo na kapag naglilinis ako, yung sobrang dumi. Tapos, eventually, after kung malinisan siya, gumaganda talaga yung itsura niya dahil nagiging maaliwalas, nalilinis ng gusto. Kaya na lang nito, parang bago na ulit. So, eto na nga, for the spray at kuskus, punas lang talaga tayo dito. Alam mo, habang nga naglilinis ako dito, nung una, akala ko parang, ay, madali lang to kasi maliit lang naman yung ref namin. Pero hindi talaga kasi mukha lang siya madali, pero uubos din talaga siya ng oras. Kaya kapag medyo maarte ka talaga maglinis, talaga namang gusto mo lahat talaga walang makikitang dumi or maiiwang dumi. Talagang uubo siya ng oras and hindi mo mamalayan na hala, inabot ka na pala ng oras. Kaya nga, part 1 lang muna ito ng paglilinis dito sa ref. Ito naman yung nasa ilalim na lagayan ng mga prutas at gulay. So, grabe na rin pala talaga yung mga namuong mga dumi. Mga naiiwang mga dahon-dahon, na mga gulay na pinapamili. Kasi minsan, pagkabili, nilalagay lang dyan, tinatambak lang talaga. Pero kita mo naman yung difference, diba? And ito naman, yan nakikita yung puti-puti dyan. Mga namuong gatas yan. Kasi minsan, hindi nasasarado pala ng ayos yung mga debox na mga gatas, na mga bagets. Kaya, ayan, medyo mahirap ngang tanggalin ito. Kaya, bonggang kuskusan talaga at spray-spray tayo ng Suds At disclaimer na rin ha, kapag gagamitin nyo itong Suds sa paglilinis ng ref or mga appliances, make sure na ang pang-finale nyo na punas ay gamit lang ang wet cloth para matanggal nga yung mga residue, okay? Dahil malinis na nga po ang loob ng ref natin, ayan, at pinagbabalik ko na po yung laman. Nabawasan ko na rin to ng mga expired at bulok at kita mo naman, mas umaliwalas talaga siya. Ay, alam mo na for now, follow me for part 2.